Magandang umaga mga idol. Shoutout muna tayo kay Idol Efren Abadjano at kay Nina Akaba na nag-comment sa upload natin doon sa Marquee Horror Tales. So ngayon mga idol, mayroon din tayong upload ngayon. Still kwento pa rin ito ni Tatay Abito kung paano niya nakuha yung kanyang pamalo na kawayan. Kung saan ibinigay po ito ng isang engkanto, malakas na engkanto. At sa kasalukuyan po mga idol, ito pa yung ginagamit din niya sa paglaban sa mga kampo ng kadiliman. So ngayon, simulan na po natin ang kwento ni Tatay Abito kung paano niya nakuha ang kanyang pamalong kawayan. Nang makauwi na si Tatay Abito at Nestor galing sa Mindanao, doon sa Lalalanaw, sumama siya sa kanyang mga pinsan na sina Lito at Leonard. Magtatrabaho sila bilang helper ng kanilang tiyuhin. Si Tatay Aludyo at Tatay Pablito ay kapwa mga panday at kasalukuyang may ginagawa silang malaking bahay doon sa barangay Magsaksak. Tutal, wala namang ginagawa si Tatay Abito. Sumama na ito sa kanyang mga pinsan at sa tiyuhin niya na si Tatay Pablito. Bali, 6 silang helper doon at 3 panday. Si Tatay Pablito ang nagsilbing namumuno nila doon. At kasama din nila si Jeffrey na nagsilbing guard doon sa pinagawang bahay. Kahit kasi na malayo ang pinatayong bahay sa ibang kabahayan, di pa rin maiwasan na may mga magnanakaw. Istiin sila sa lugar. Mayroong isang maliit na banghouse ang grupo. Doon sila natutulog, nagluluto, at mayroon din silang maliit na CR. Hindi din naman na problema ang tubig sa kanila kasi malapit lang din ang ilog. At sa kanang bahagi ng bahay ay kakahuyan na. Isang hapon, matapos ang trabaho, tawa habang nakaupo sa ilalim ng puno ng dakit. Makalipas ang ilang minuto,
Maingat na naglakad si Tatay Abito papunta doon sa ilog. Gusto niya talagang malaman kung sino at ano ang mga ito. Kung mga aswang ba ito, espiritu, anito o inkanto. Basta, parang may nag-udyok sa isip niya na alamin kung ano ang mga ito. Nang makarating na siya doon, nakikiramdam lang naman si Tatay Abito at sinipat-sipat ang puno kung saan niya huling nakita na tumatakbo ang dalawang nilalang. Nakatago siya sa mga puno ng saging. Ilang sandali, nawala yung mga nilalang na nakita niya kanina. Kaya nagpasya si Tatay Abito na lumapit na doon sa malaking puno. Hindi naman siya takot sa mga engkanto. May mga alam din siya na mga orasyon na pangontra dito. Pero nang makalapit na siya ng puno, biglang parang umikot ang paligid. Lumakas ang hangin at parang lumilindol. Kaya agad na nag-uusal si Tatay Abito ng mga orasyon. Baka kasi pinaglaruan lang siya ng mga engkanto. Pero nang tumigil ang pag-ikot ng paligid at yung parang lumilindol, nagulat si Tatay Abito dahil nasa loob na siya ng isang kastilyo. Napakagandang kaharian. Nagpalingon-lingon sa paligid si Tatay Abito. Sigurado naman siyang hindi ito panaginip. Totoo talagang nasa kaharian siya. Kaharian ng mga engkanto. Sobrang ganda ng kapaligiran. Pero wala siyang nakita na kahit isang nilalang. Naisip ni Tatay Abito na may dahilan kung bakit siya napadpad o dinala dito. Kailangang alamin niya iyon. Naglalakad si Tatay Abito. Naglilibot siya doon sa buong kaharian at namangha sa mga napakagandang tanawin doon. At nang mapatigil siya dahil doon sa pinakadulo ng pasilyo, may nakita siyang parang kulungan at may naririnig din siyang mahihinang busis. Hindi lang niya maintindihan kung ano ang mga sinasabi nito. Kaya agad na pinuntahan ito ni Tatay Abito at tiningnan ang loob. At nakita niya doon ang isang malaking nilalang na nakatali ang mga kamay at paa. Mukhang nanghihina na ito. Grabe naman ang ginamit na pangtali nito. Mga malalaking kadina na kulay ginto. Nang tumingin ito sa kanya na parang nagmamakaawa, saka nagsalita. Sabi nito, "Kaibigan, tulungan mo ako. Palayain mo ako dito." Napatitig si Tatay Abito doon sa nilalang. Hindi naman ito nakakatakot ang hitsura. Anyong tao lang, kaso sobrang kakapal ng mga balahibo at ang iitim. Napansin na lang ni Tatay Abito na binuksan na niya ang pinto at naglalakad na siya papunta doon sa nilalang para tulungan ito at kalagan. Pero paano niya ito matutulungan? Kailangan ng susi ang mga kadina. Nakita ni Tatay Abito na parang kinabahan yung nilalang habang nakatingin sa likod niya. Kaya lumingon na rin si Tatay Abito at nakita niya ang mabilis na papasugod na nilalang. Kakaiba naman ito ngayon. May isang mahabang sungay sa noo nito habang may hawak na pamalo. At agad na inatake si Tatay Abito. Agad naman na gumulong siya. Sino ba ang nilalang na ito? Sabi sa isip niya. Kinuha na agad ni Tatay Abito ang agimat ng Kristo at kinargahan ng dasal. Medyo mabagal naman yung nilalang na umaatake sa kanya. Kayang-kaya niya itong mailagan.
Pero sobrang lakas naman ng bawat hampas at atake nito. Tumagal din ng 10 minuto ang kanilang labanan. At pagkatapos, nakahiga na ito sa sahig at hindi na gumagalaw. Ilang suntok at sipa din ang pinatama ni Tatay Abito sa nilalang na ito bago niya napabagsak. Nakita na ni Tatay Abito ang susi sa kadina na tinali doon sa isang nilalang sa kanyang tagiliran. Mabilis niyang kinuha ito at kinalagan ang isa pang nilalang. At nang makawala na sa pagkakatali ang nilalang, may nakita naman silang paparating. At sa pagkakataong ito, sobrang dami na ang papasugod sa kanila. Sabi nung isa, "Tara na kaibigan, may alam akong daan para makakatakas dito." At agad itong tumakbo habang nakasunod naman si Tatay Abito. Sa isip niya, ano ba itong mga nangyayari ngayon? Pumunta lang naman siya doon sa puno ng dakit, tapos biglang nasa kaharian na siya ng mga engkanto. Sumigaw na yung nilalang na iniligtas niya kanina. Sabi nito, "Dito kaibigan, bilis!" At nakita ni Tatay Abito ang nagliliwanag na pinto, kaya agad na lumabas sila doon. At pagkalabas nila, nasa gilid na naman sila ng napakalaking puno ng dakit. Nagpalingon-lingon si Tatay Abito. Madilim pa rin ang paligid, pero nakabalik na siya. Nakita na niya ang ilog, ang bahay na itinayo, at ang banghouse kung saan sila pansamantalang nakatira. Napalingon si Tatay Abito nang may nagsalita. Yung nilalang na iniligtas niya kanina. Sabi nito, "Maraming salamat kaibigan, at iniligtas mo ako galing doon sa mga kamay ng mga kaaway naming batibat." At nagkwento na ito kay Tatay Abito. Galing pala ito sa lahi na unglok, uri ng mga engkanto na kadalasan nakatira sa mga punong kahoy. Nahuli at nabihag siya ng mga batibat, isa pang uri din ng mga engkanto. Ito pala ang tirahan niya, ang puno ng dakit, kasama ang dalawa niyang kapatid. Habang itinuro nito ang dalawa pang nilalang sa itaas ng puno. Yun ang nakita niya kanina na nagtatakbuhan. Bilang pasasalamat, may ibinigay ito sa kanya. Sabi ng engkanto, "Pagkakaingatan mo ito kaibigan. Minana pa namin ito sa aming mga ninuno. Napakalakas nito kapag ang mga kalaban ay mga kampon ng kadiliman, lalo na sa mga aswang." Tiningnan ito ni Tatay Abito ang armas na sinasabi nito. Isang pamalong kawayan, parang arnis na may haba ng 1 metro. Tinanggap ito ni Tatay Abito at nagpapasalamat sa bago niyang kakilala at kaibigan. "Salamat kaibigan. Pwede ko bang malaman ang pangalan mo?" "Walang anuman kaibigan. Tawagin mo na lang akong Bugoy." Sagot naman nung engkantong unglok. At ilang sandali, nagpaalam na si Tatay Abito at naglakad na papauwi doon sa banghouse nila. Hindi niya kasi dala ang relo. Naiwan niya ito sa higaan nila. Hindi niya mawari kung anong oras na. Pero sa pakiramdam niya, nasa kalagitnaan pa ito ng gabi. At nang makarating na si Tatay Abito doon sa banghouse nila, tulog pa rin ang mga pinsan at kasamahan niya. Pero nagtataka siya dahil nang umalis siya kanina, nasa tig-isang duyan sina Lito at Leonard na nakakabit sa puno ng mahogani at sa poste ng banghouse nila. At magkatabi sila ni Inting doon sa tabi ng puno. Naglatag sila kanina ng plywood doon.
habang si Jeffrey naman nasa upuan malapit sa pinatayuang bahay. Bakit ngayon ay nag-iba ang pwesto? Si Lito na lang ang nasa duyan, samantalang sina Jeffrey, Inting at Leonard ang natutulog sa plywood na inilatag doon sa tabi ng bahay. Imposible naman na nakapaglipat agad sila ng pwesto. Pero hinayaan na lang ito ni Tatay Abito. Inaantok na din siya. Alauna na pala ng madaling araw. Bakante naman yung isang duyan, kaya doon na siya humiga at natulog. Pero bago natulog, nagdasal at nag-orasyon muna si Tatay Abito. Mag-alas 6 pa lang ng madaling araw ay nagkagulo na ang mga kasamahan ni Tatay Abito, lalo na sina Tatay Aludyo at Tatay Pablito. Dali-daling ginising nila si Tatay Abito. May napabalitang pinatay daw ang mga aswang doon sa mga kabahayan na nasa unahan. Ayon sa sabi ng balita, naaktuhan daw ng may-ari na kinain ng 4 na aswang ang kanyang 2 alagang kambing, kaya sa galit ay pinagtataga ang mga ito. Pero pati ang may-ari ay hindi nakaligtas sa kahayupan ng mga aswang. Sabi nung kausap ko, kahapon, pangalawang bisis na daw ito
na may inatake na tao ang mga aswang. Ang hinala daw nila, isang buong pamilya ang mga aswang na ito. Nakatira daw ito sa may kakahuyan doon sa unahan ng ilog. Kaya daw simula nang may namatay dahil kinain ng mga aswang, wala ng mga tao ang gumagala doon sa kakahuyan. Natatakot na ang lahat. 2 buwan na ako dito, Abito. 4 na ang tauhan ko ang umalis at natakot. Dahil unang linggo pa lang namin sa paggawa ng bahay na ito, may mga nakikita na kaming kahinahinala na mga umaaligid dito. Diyan sa may ilog, lagi namin na nakikita ang mga kahinahinalang mga tao na laging nakamasid dito sa bahay. Kaya naisipan kong kunin kita. Baka kasi lahat ng mga trabahante ko dito ay wala nang matira dahil nagsiuwian na ang mga ito sa takot. Ang pagtayo sa katutuwad at tatayo na naman uli. Hindi ito gawain ng mga normal na tao. Kaya sabi ni Tatay Abito, sila din yung lumapit sa amin, Tay Pablito, habang naliligo sila Leonard, Lito at Inting dyan sa ilog. At ramdam ko na at amoy ang mga kaibang baho ng mga ito. Aswang ang mga yan. Pero hindi ko patiyak kung anong uring mga aswang ang mga yan, Tay Pablito. Ang sabi ni Tatay Abito. Sagot naman ni Tatay Pablito, mukhang may balak talaga ang mga yan sa atin, Abito. Sabi nung kausap ko kahapon, ayaw daw ng mga ito ang ginagawang pagpapatayo ng bahay dito sa tabi ng ilog. Nabulabog daw sila. Sabi ni Tatay Pablito sa mga kasama niyang nagtatrabaho, huwag niyo nang pansinin. Ituloy niyo na ang mga ginagawa niyong trabaho. At makalipas ang ilang sandali, umalis na lang ang 4 na tao doon sa gilid ng ilog nang mag-alas 5 na. At nang matapos na ang lahat sa kanilang trabaho, agad na naligo ang mga pinsan ni Tatay Abito na sina Lito at Leonard. Lalabas daw sila ngayon. Pupunta ang mga ito sa may kabahayan doon sa unahan. Sabado kasi bukas, off duty nila. Pahinga, kaya gusto nila ni Lito at Leonard na magsaya naman ngayong gabi. May bidyokihan daw doon. Mag-iinom lang sila at magkakantahan. Hindi naman ito pipigilan ni Tatay Pablito kasi wala namang trabaho kinabukasan. At karapatan din ito ng mga pamangkin niya. Nang matapos na maligo sina Lito at Leonard, nagyaya pa ang mga ito sa ibang mga kasamahan sa trabaho. At pati na si Tatay Abito ay niyaya din nila siyempre. Mag-alas 7 na ng gabi
nang magsimulang maglalakad na ang apat papunta doon sa kabahayan. Nakapagpaalam na rin sila kay Tatay Pablito. Sina Lito, Leonard, Inting at Tatay Abito pa rin ang magkakasama. Hindi na muna sumama ang iba. Napagod, mas piniling magpapahinga na muna. Sobrang dilim ng paligid. Dumaan sila sa ilang mga kakahuyan at sagingan. Tanging ilaw lang ng isang flashlight ang nagbigay ng liwanag sa daan na hawak ni Lito. Pagdating nila doon, sakto naman na walang ibang nag-iinuman. Sabi ni Leonard, "Tamang-tama ito ah. Tayo lang ang bisita, insan. Sulong-sulo natin ang lugar." Sabay tawa ni Leonard. Umorder kaagad ang mga pinsan ni Tatay Abito. Beer ang kinuha nila. Sahod na sa linggo kasi, may pira na naman sila. Habang si Tatay Abito ay San Miguelite, hindi naman kasi ito umiinom. Sinamahan lang niya ang mga pinsan niya. Wala din naman siyang gagawin doon sa banghouse. Makalipas ang ilang oras, masaya lang ang apat habang umiinom at kumakanta sa videoke. Isang kahon na ang naubos ng tatlo habang isang buti naman kay Tatay Abito. Pagsapit ng alas 10 ng gabi, nakikiusap na ang may-ari na magsara na sila. Bawal din naman kasi na mag-ingay pa sila paglagpas na ng alas 10 ng gabi. Ordinansa yun sa barangay. Baka kasi may magreklamo at mapasara pa sila. Kaya kahit na gusto pa ng grupo nila Tatay Abito na magsaya, mag-iinom at kumanta, ay hindi na pwede. Kaya nagpasya na lang sila na uuwi. Medyo lasing na din ang tatlo. Pasuray-suray na ang mga ito habang naglalakad. Si Tatay Abito na ang may hawak sa flashlight. Ang iingay ng tatlo habang naglalakad pauwi. Kung ano-ano na ang mga pinag-uusapan. Nang sapitin na nila ang sagingan, may narinig si Tatay Abito na parang busis ng kambing na umigik. Kaya napahinto siya. Parang medyo malapit lang ito sa kanila. Napahinto na rin ang tatlo. Tanong ni Lito, "Bakit insan Abito? Bakit ka huminto?" Sagot naman ni Tatay Abito, "May narinig akong busis ng kambing, insan. Pero kakaiba. Para itong kinatay." Kaya sagot ni Lito, "Ha? Anong kinatay? Sino naman ang baliw na magkatay sa kalagitnaan ng gabi at dito pa?" Nang marinig na nilang apat ang sigaw ng kambing, yung parang sobrang nasasaktan at humihingi ng tulong. Kaya natahimik ang apat. Pero sabi ni Leonard, "Sige nga, tingnan natin kung may nagkatay nga dito at nang makahingi." Habang tumatawa. At pagkatapos, mabilis itong naglakad papunta doon sa may kakahuyan kung saan nanggaling ang sigaw ng kambing. Kaya agad na hinabol ito ni Tatay Abito. At sumunod naman agad sina Inting at Lito. Sabi ni Tatay Abito, "Insan, hintay. Kasi iba ang naramdaman niya at may naamoy na din siya, nakakaibang baho. Amoy na nakakasulasok. At alam na ni Tatay Abito ang amoy na yon. Amoy na galing sa mga aswang." Pero hindi nagpapigil itong si Leonard. Dala na siguro ng kalasingan. Kahit na madilim na doon sa kakahuyan, patuloy pa rin ito sa paglalakad. Sinusundan naman ito ng tatlo hanggang sa tumigil na ito. At parang napatulala at hindi makapagsalita. Kaya nang maabutan nila Lito, Tatay Abito at Inting, mabilis na tinanong ito ni Lito,
Insan, bakit? Ano ba ang tinitingnan mo? Sumagot na habang nangangatal ang boses at halatang takot na takot itong si Leonard. May itinuro ito doon sa niyugan. Medyo naaninag na nila ang paligid dahil may kunting liwanag galing sa buwan. Pero si Tatay Abito ay alam na ang dahilan kung bakit nagkaganon si Leonard. Dahil ramdam na din niya ang amoy at presensya ng mga aswang. At nang ilawan ito sa dalang flashlight ni Tatay Abito, kitang-kita ng apat ang tatlong nilalang na nakatayo at nakaharap sa kanila. Habang duguan ang mga kamay, bibig at ang mga damit. Hawak pa ng mga ito ang ilang lamang loob ng kambing. Nang makita nila Inting at Lito ang mga nilalang na nasa niyugan, parang mawala na ng malay sa takot itong si Inting. Sabi naman ni Lito, "Putragis, Insan, sino ang mga yan?" Habang si Leonard ay naihi na rin sa pantalon sa sobrang takot. Nakita nilang dahan-dahan na ibinaba ng tatlong aswang ang mga hawak na lamang loob ng kambing at parang akmang susugod na ang mga ito sa kanila. Wala na. Sigawan at takbuhan na ang mga sumunod na pangyayari. Kanyang-kanyang takbo, bahala na kung saan papunta. Pero si Tatay Abito ay nanatiling nakatayo habang nakatutok pa rin ang dalang flashlight sa tatlong aswang. Sabi ni Tatay Abito, "Bakit nyo ito ginagawa? Bakit nyo ninanakaw at kinakain ang..." ng tuhod sa tiyan. Medyo napayoko ito, kaya sinundan pa ito ni Tatay Abito ng isang siko sa batok. Bumulagta agad ito sa lupa habang namimilipit sa sakit. Nang muntik ng tamaan si Tatay Abito ng mabilis na kalmot nung isa, buti ay nakayuko siya, saka gumulong papunta doon sa isang aswang. Sinipa agad ni Tatay Abito ang paa, saka sinapak sa mukha. Napaatras na ito. Hindi na ito pinagbigyan pa ni Tatay Abito. Pinagsusundok na niya ang aswang hanggang sa bumulogta na din ito sa lupa. Paglingon ni Tatay Abito, nakatayo na yung isa at papasugod na rin papunta sa kanya yung nasa gitna kanina. Sinalubong ito ng sipa ni Tatay Abito. Nakailag, pero sinundan agad ito ng isang napakalakas na suntok sa mukha.
saka sipa sa tagiliran. Umigik ito sa sakit at napaluhod. Tumakbo pa sana nung isang kakatayo pa lamang. Pero mabilis na hinabol ito ni Tatay Abito. Hinawakan sa buhok, saka hinila at kinaladkad. At ibinalibag doon sa dalawa pa nitong kasama na gumagapang at namimilipit sa sakit. Sabi ni Tatay Abito, nang makita niya ang mga ilaw ng flashlight habang papalapit ang mga ito sa kakahuyan. Sino kaya ang mga ito? Kaya agad na nagkubli siya doon sa isang puno. At nang dumaan ang mga ito malapit sa kanyang pinagtataguan, nakilala na niya kung sino ang mga taong ito. Si Tatay Pablito niya pala at Tatay Aludyo, kasama si Inting at ang tatlo pa nitong mga helper. May mga dalang pamalo at itak ang anim. Kaya lumabas na si Tatay Abito at tinawag niya sina Tatay Pablito. Tanong agad ni Tatay Pablito sa kanya, "Abito, okay ka lang? Totoo ba ang mga sinasabi nila Inting, Lito at Leonard na may nakikita kayong mga aswang?" Sagot naman ni Tatay Abito, "Oo, Tay Pablito. Nandyan pa sa niyugan ang mga laman sa mga namatay na kambing. 2 po yan. Hindi ko na rin alam kung saan na ang mga aswang. Nang tumakbo sina Lito, Leonard at Inting, agad na tumakbo na rin ako at nagtago ako dito sa mga kakahuyan." Sabi naman agad ni Inting, "Pasensya na tol, Abito. Iniwan ka namin. Grabe talaga yung takot na naramdaman ko, pati na sina Lito at Leonard. Sumasakit pa nga yung paa ni Lito kasi nabangga ito doon sa may nakaharang na putol na puno ng kahoy. At si Leonard naman may bukol sa ulo dahil nauntog sa puno ng niyog sa kakatakbo." Parang gustong matawa tuloy ni Tatay Abito pagkarinig sa kwento ni Inting. Nang makita na nila yung sinasabing mga labi ng namatay na mga kambing, nagpasyang umuwi na muna sina Tatay Pablito. Mag-alas 11 na din kasi ng gabi. Baka tulog na ang lahat na tao dito sa barangay Magsasa. Bukas na nila i-report ito sa kapitan. Agad na naglakad ang grupo nila Tatay Pablito papauwi doon sa banghouse. At habang naglalakad sila, sabi ni Tatay Pablito na pabulong kay Tatay Abito, "Ano ba ang tunay na nangyari, Abito? Dahil hindi ako naniniwalang tumakbo ka din pagkakita nyo doon sa aswang." Kaya sinabi na din ni Tatay Abito ang totoo, na napalaban siya doon sa 3 aswang.
at hindi ordinaryong aswang lang ang mga ito. Sabi ni Tatay Abito, kailangang mag-ingat natin ngayon, Tay Pablito. Dahil alam kong hindi titigil ang mga yon hanggat hindi makaganti sa akin. Baka madamay pa ang mga kasamahan natin sa banghouse. Sagot naman ni Tatay Pablito, huwag kang mag-alala, Abito. Bukas magpulong tayo. Kailangang wala nang lumabas sa gabi. At magtalaga tayo ng salita na magbabantay kasama ni Jeff. Ang iniisip ngayon ni Tatay Abito kung paano niya malalaman ang tirahan ng mga ito. Gusto niyang puntahan at pakiusapan na itigil na ang mga ginawang pamimiste sa mga alagang hayop sa buong barangay ng Magsasa. Katulad ng ginawa niya doon sa Lanao, Mindanao. Pero sa tingin din niya, mas agresibo ang mga aswang na ito at mas mabangis dahil 2 tao na ang kanilang pinatay at kinain. Nakalimutan din niyang markahan ang 3 aswang kanina para sana malaman niya ang tirahan ng mga ito. Nang makarating na sila sa banghouse, agad na kinumusta ni Tatay Abito ang mga pinsan niya na sina Lito at Leonard. Totoo nga ang sinasabi ni Inting. May bukol si Leonard at namamaga naman ang paa ni Lito. Nagtatanong din ang dalawa kung saan siya nagtago. Natatawa na lang si Tatay Abito at sinabi na doon siya sa mga kakahuyan nagtatago kanina. Pagkatapos ay agad na natulog na sila. 12:00 na kasi ng hating gabi. Maaga pang trabaho nila bukas. Doon na sa duyan natutulog si Tatay Abito kasama si Lito, habang si Leonard ay doon na muna sa loob. At sina Inting at yung isang helper nasa plywood na nilatag nila sa tabi nila Tatay Abito at ni Lito. Yung isang helper naman ay kasama ni Jeffrey na magbabantay sa buong site ngayong gabi. Kinabukasan, maagang nagising ang lahat. Naghahanda na ang mga ito para sa almusal at pagkatapos kumain, nagsimula na ang mga ito sa kanilang trabaho. Nagpahinga na lang nang mananghalian na sila. Saka trabaho uli pagka-alauna hanggang 5:00. Tapos na ang trabaho nila sa araw na ito. Kasalukuyang nagpupulong na ang lahat. Kinausap ang mga ito ni Tatay Pablito. Ang tungkol sa mga aswang ang pinag-uusapan nila. At nag-schedule na sila ng magbabantay tuwing gabi. May mga ilan na natatakot na. Nagpaalam na ang dalawa na umuwi na lang. Sobrang natatakot ang mga ito sa kanilang nalaman. Kaya walang magawa si Tatay Pablito. Pinauwi na lang niya ang dalawa at naghanap ng kapalit. Habang naghihintay si Tatay Pablito sa mga maaring pumalit sa dalawa, yung natirang 4 na helper ay salitan sa pagbabantay paggabi. Kasama siyempre sina Inting, Tatay Abito, Lito at Leonard. At walang matutulog sa labas. Gumawa na lang sila ng maliit na tent. Hindi din naman kasya silang lahat sa loob ng banghouse. Kinagabihan, doon sa tent sila Lito, Leonard at ang 2 helper na tutulog. Sa loob naman ng banghouse sina Tatay Pablito, Tatay Aludio at ang isang helper. Habang sina Jeffrey naman, Inting, Tatay Abito at ang isang helper na si Ronald ang magkasama doon sa pinagawang bahay para magbantay. Sila ang nakatuka ngayong gabi. Habang nakabantay ang 4, napag-usapan nila
Gusto nang sabihin ni Tatay Abito na may naramdaman siya ng mga aswang sa paligid. Sa pakiwari kasi niya ay malapit lang ang mga ito sa kinauupuan nila. Pero hindi na pala kailangang sabihin yun ni Tatay Abito dahil mismong si Jeffrey na ang nakakita sa mga ito. Nakita ito ni Jeffrey na nakatayo doon sa gilid ng pinatayong bahay. Aninag kasi ito dahil sa ilaw ng puste na malapit lang sa kanila. Sabi agad ni Jeffrey, "Abito, sino ang mga yan? Tingnan mo." Pasimpleng lumingon lang si Tatay Abito. Alam niya kasi na malapit lang sa kanila ang mga aswang. Tumahimik sandali si Tatay Abito. Nag-iisip siya. Napaka-agresibo naman ng mga aswang na ito. Pero ilang sandali, tumayo na si Jeff habang binunot na nito ang baril. Sigaw niya, "Huy! Sino kayo? Ano ang kailangan nyo dito? Bawal ang ginawa nyo ah." At akmang lalapit na sana doon sa tatlong nilalang na nakikita niya doon sa gilid ng bahay. Agad na pinigilan ito ni Tatay Abito at hinawakan ang kamay. Sabi niya, "Wag Jeff, mga aswang ang tatlong yan." Kaya napalingon ito kay Tatay Abito. Sabi ni Jeffrey, "Ha? Mga aswang? Naku, bakit nandito ang mga yan, Abito?" At nagmamadaling ginising ni Jeffrey sina Inting at Ronald. Halatang takot na takot ito. "Gising! Gising, Tul! May mga aswang!" Pinabayaan na lang ito ni Tatay Abito. Kailangang alerto. Hindi nila alam kung bakit nagpapakita ang mga ito. At pumasok pa sa site nila. Paglingon ni Tatay Abito doon sa mga aswang, ay nawala na ito doon sa gilid ng bahay. Pero naramdaman pa rin niya na malapit lang ang mga ito sa kinatatayuan nila. Nang magising sila Inting at Ronald, sabi ni Inting, Saan Tol, Jeff? Saan ang mga sinasabi mo, aswang?" Habang si Ronald ay agad na tumakbo papunta doon sa banghouse at nagsisigaw na may mga aswang. Nagising agad sina Lito at Leonard at ang mga kasama nito doon sa tent. Agad na lumabas at may hawak na itak at tubo. Pati sina Tatay Pablito ay nagising na din. Lumabas na ang mga ito sa banghouse. May hawak na baril si Tatay Pablito at Tatay Alonjo. Mabilis na naglakad ang mga ito papunta kina Tatay Abito, Jeffrey at Inting. Sabi agad ni Tatay Pablito, "Ano na, Abito? Saan na ang mga aswang?" Sagot naman ni Tatay Abito, "Nasa paligid lang, Tay Pablito. Hindi ko na sila nakikita, pero naramdaman ko na ang mga ito." Sabi ni Tatay Pablito, "Putragis na mga aswang na ito. Ano ba talaga ang gusto ng mga hinayupak na mga yan? Tara na nga, halughugin natin ang buong site. Kami ni Abito, Inting at Lito ang magsasama at doon kami sa may tabi ng ilog. Kayo Leonard, Jose at Marco, sumama kayo kay Alonjo. Doon kayo sa harap, doon sa may sagyan. At kayo naman Ronald, Utoy at Leo, samahan nyo si Jeffrey dito para magbantay sa bahay at sa banghouse. Ipapakita natin sa mga aswang na yan na hindi tayo natatakot." Sabi ni Tatay Pablito. Pakiramdaman nyo ang paligid. Kapag may naamoy kayo na sobrang nakakasulasok, ibig sabihin, malapit na ang mga aswang sa inyo. Mag-iingat kayo. Ang sabi ni Tatay Abito. At naglakad na sina Tatay Pablito papunta doon sa likod ng bahay, doon sa gilid ng ilog. Hawak na ngayon ni Tatay Abito ang pamalong kawayan. Hawak naman nila Inting at Lito ang mga itak
habang si Tatay Pablito ang rifle nito. Galit na itong si Tatay Pablito. Perwisyo na talaga itong mga aswang na ito. Naantala ng kanilang ginagawang bahay. Siya pa naman ang mananagot kapag hindi nila natapos sa takdang panahon. Nang makarating na sila doon sa ilog, agad na inilawan nila ang buong lugar sa dala nilang flashlight at naglibot-libot sila doon ng ilang sandali. Pero wala na. Walang aswang na nagpapakita. Kaya agad na nagpasya si Tatay Pablito na bumalik na doon sa banghouse. Pero napaigtad sila nang makarinig ng ilang putok. Galing yun sa kabilang grupo. Galing nila Tatay Aludyo. Kaya nagmamadaling pumunta doon sina Tatay Pablito hanggang sa magkasalubong sila doon sa sagingan. Sila Tatay Pablito at Tatay Aludyo. At kita nila Tatay Pablito ang mabilis na pagtalon ng 3 nilalang galing sa sagingan at mabibilis na tumakbo ang mga ito papunta doon sa kakahuyan. Kaya pinagbabaril na din ito ni Tatay Pablito. Pero wala na. Malayo na ang mga ito. Agad na nawala sa kadiliman. Sabi agad ni Tatay Aludyo, inatake kami ng 3 aswang na yon, Pablito, habang naghahanap kami doon sa sagingan. Sugatan sina Jose at Marco. At buti naman, hindi malalalim ang mga sugat nila. Agad na dinala ang dalawa doon sa banghouse. Si Jose may sugat sa liig, pero mababaw lang ito. Kay Marco ang medyo malalim, pero sa kamay lang naman. Agad na ginamot ito ni Tatay Abito. Nilagyan ng langis saka tinapalan ng mga dahon. Mabisang gamot para sa mga kalmot at kagat galing sa aswang. Mag-2 na ng madaling araw. Nag-uusap sila Tatay Pablito at Tatay Abito sa labas ng banghouse, habang ang ibang mga kasamahan nila ay nakaupo na lang at nakabantay doon sa bahay. Hindi na sila makakatulog pa. Magkahalong emosyon ang naramdaman nila. May galit at takot doon sa mga aswang. Kaya nakapagpasya na si Tatay Abito. Nagpaalam na ito kay Tatay Pablito. Sundan niya ngayon ang amoy ng mga tumatakas na mga aswang at hanapin lang doon sa dulo ng mga kakahuyan ang tirahan ng mga ito. Kailangang tapusin na nila ngayong gabi ang pamimisti ng mga aswang. Hindi na ito biro. Sumasalakay na ito at parang sobrang agresibo ng mga ito. Baka isang araw may mapatay pa sa mga kasamahan nila. Sagot naman ni Tatay Pablito, Abito, baka gusto mong may kasama. Sasamahan ka namin. Gusto ko din na makaharap ang mga aswang na yan. Pero sagot ni Tatay Abito, ako na lang mag-isa, Tay Pablito. Mas makakagalaw ako at walang alalahanin kapag ako lang. Huwag kayong mag-alala. Kayang-kaya ko ang mga yon. Kaya agad na umalis si Tatay Abito. Dumaan siya doon sa harap, doon sa may sagingan. At nang makarating na doon, nag-usad si Tatay Abito ng mga orasyon na pampalinaw. Kailangang masundan niya ang mga bakas ng mga ito. At pagkatapos, mabilis na sinundan ang dinadaanan ng mga aswang hanggang sa sapitin na niya ang kakahuyan. Habang naglalakad, nakikiramdam lang sa paligid si Tatay Abito. Wala naman siyang naramdaman pa ng mga puwersa ng kalaban. Patuloy lang sa paglalakad si Tatay Abito habang hawak niya ang pamalong kawayan. Masusubukan na rin niya ang lakas na armas na bigay sa kanyang kaibigang Engkanto. Hanggang sa
Sapitin na niya ang dulo ng kakahuyan doon sa isa pang ilog. Tumigil muna si Tatay Abito. Iba na ang aura dito. May kakaiba na siyang nararamdaman. At ilang sandali, naglakad na siya papunta doon sa ilog, saka tumawid. Makakapal na ang damuhan sa lugar na ito at mas marami na ang kakahuyan sa paligid. Huminto uli si Tatay Abito at mabilis na nagtago doon sa likod ng puno. May naaninag na kasi siya na bahay. Dalawa ito. Ang isa ay nakapatong doon sa batuhan, habang yung isa naman ay nasa itaas ng punong kahoy. At naamoy na din ni Tatay Abito ang pamilyar na baho ng mga aswang. Kumpirmado, ito na yon. Ito na ang tirahan ng mga aswang. Agad na nag-usal si Tatay Abito ng mga orasyong pangharang at pangbakod. Kailangang malakas ang karga at dipinsa niya. Malalakas pa naman ang mga aswang na ito. Naramdaman yun ni Tatay Abito kanina. At ilang sandali nang matapos na niya ang ginawang orasyon, ay agad na naglakad na siya papunta doon sa bahay ng mga aswang. At alam niyang anumang oras ay pwede na siyang maramdaman ng mga ito. Pero handa na siya. Hawak na din niya ang pamalo na kawayan. At nang makalapit na si Tatay Abito, agad na napansin niya ang dalawang aswang na tumalon galing sa taas ng puno, at ang apat pa na galing naman sa bahay na nasa itaas ng bato. Huminto si Tatay Abito habang nasa harap na din niya ang 6 na aswang, at napansin na din niya ang ilang mga aswang na lumabas na ng bahay, at nakatingin ang mga ito sa direksyon niya. May mga bata at may mga babae din. Sabi agad ng isa na nasa harap ni Tatay Abito, "Bilib ako sa tapang mo at nagawa ang pang pumasok at makalapit sa teritoryo namin. Ano ang kailangan mo, binata?" Sagot naman ni Tatay Abito, "Narito ako para makipag-usap sa inyo. Natigilan nyo na ang mga ginagawa nyong pagnanakaw sa mga alagang hayop sa buong barangay ng Magsasa. At tigilan nyo na din ang panggugulo doon sa may bagong itinatayong bahay. Ayaw ko ng gulo. Ayaw ko na may masasaktan." Napataas ang kilay nung isang aswang at parang natatawa. At sabi nito, "Ha? Masasaktan? Sino? Kami? Nagpapatawa ka ba?" Pero may isang aswang ang mabilis na tumalon at tumabi sa 6. Sabi agad nito, Tay Tali, iyan po ang sinasabi namin ni Karyo na nakikialam sa amin doon sa niyugan." Sabi naman ni Tatay Abito, "At ako din ang bumugbog sa inyo. Kaya tigilan nyo na ang mga ginagawa nyong kasamaan." Biglang naging seryoso ang mga aswang. Sabi nung isa doon sa mga kasamahan nito, "Mag-iingat kayo. Kung ito nga ang nangingialam doon sa mga kasamahan natin, siguradong akong may karga ito." At sabi niya kay Tatay Abito, "Huwag kang magpakabida at huwag kang makikialam. Ano ba ang akala mo sa sarili mo? Isang hero? Siguraduhin kong pagsisihan mo ang ginawa mong kapangahasan sa angka namin." At nagsimulang maglakad na ang mga ito papalapit kay Tatay Abito. Kaya hinanda na din ni Tatay Abito ang sarili. Mahigpit ang hawak niya
sa pamalo na kawayan. At nang biglang umatake ng napakabilis ang mga aswang, agad na gumulong siya at tumalon, sabay hampas sa dala niyang pamalo. Umaarikingking kaagad ang isa ng tamaan sa paa. Sinundan pa ito ng isang sipa ni Tatay Abito. Buti ay hindi tumama. Nakailag ito. Sumugod na rin ang iba, kaya umatras na si Tatay Abito at sumandal doon sa malaking puno para hindi siya mapapalibutan. Nang umatake muli yung dalawa, sinalubong kaagad yun ni Tatay Abito ng palo sa kamay, saka sinundan pa ng ilang palo sa katawan. Saka sinipa niya at hinataw niya ang mga ito sa paa. Bagsak kaagad ang dalawa sa lupa. Pero natamaan si Tatay Abito ng isang kalmot sa kanyang balikat galing doon sa isang matandang aswang. Kaya agad na hinataw niya ito, pero agad naman na nakaiwas at nakatalon patras. Pero kahit nasugatan si Tatay Abito, mabilis itong tumakbo at pinagpapalo ang aswang na nakasugat sa kanya. Humarang yung dalawa, kaya ito na muna ang inuna ni Tatay Abito. Pinalo niya agad ang mga kamay, saka isinunod ang mga paa at sinundan pa ng tig-iisang sapak sa mukha. Bagsak na naman ang dalawa. Napatras na ang tatlong natirang aswang at nagsitalunan na
para hindi siya maamoy kung saan siya papunta at uuwi. Pinakiramdaman din ni Tatay Abito ang kanyang mga sugat. Kumikirot-kirot ang mga ito. Medyo malalim kasi ang sugat na nasa braso niya. At ilang minutong paglalakad, nakarating na si Tatay Abito doon sa kanilang banghouse. Agad na sinalubong siya ni Tatay Pablito. Hindi pala ito natutulog. Halatang nag-alala ito sa kanya. At ang sabi nito, ano na Abito? Ano na ang mga nangyayari doon? At nang mapansin nito ang mga sugat ni Tatay Abito, agad na sabi ni Tatay Pablito, "Nako, may mga sugat ka." Sagot naman ni Tatay Abito, "Wala ito, Tay Pablito. Maliliit lamang ang mga sugat na ito. Nakalaban ko ang buong angkan ng aswang, Tay, at natalo ko na rin sila. Sana ay ito pa rin ng mga yon ang mga sinasabi nito na hinding-hindi na manggugulo pa sa atin at sa barangay Magsaasa." Lihim na nagpapasalamat si Tatay Pablito. Matatapos na din niya ang pinagawang bahay at matatahimik na din ang lugar na ito, ang lugar ng barangay Magsaasa. Bago natulog, nilagyan muna ni Tatay Abito ang kanyang mga sugat ng langis at ilang halamang dahon at gamot. Muling natahimik ang barangay Magsaasa. At kahit kailan ay hindi na muling nagpapakita pa ang mga aswang sa kanila at pati na rin sa buong barangay. Kumalat kagad ang balita na kaya hindi na nagpapakita ang mga aswang dahil tinalo ito ni Tatay Abito. Ang dalawang helper nila ang nagpakalat ng kwento. Kaya ang pangalang Abito ay kilalang kilala sa buong barangay. At pati na ang kapitan ay pumunta pa sa kanila para personal na makapagpasalamat. Yan po ang kwento, mga idol, kung saan nakuha ni Tatay Abito ang pamalong kawayan na hanggang ngayon ay dala-dala pa rin at gamit pa rin niya laban sa mga kampon ng kadiliman.